In-evacuate ang mga empleyado ng Cebu City Hall at Kapitolyo dahil sa pagyanig kaninang umaga. Pero hindi ito sanhi ng aftershock, kundi ng malakas na lindol pa rin sa Davao Oriental. Narito ang agenda report ni Mary Ann Uy. Dahil sa pagyanig kanina sa Cebu, nagsilabasan ng mga empleyado ng City Hall. Agad na nagdeklara si Mayor Nestor Archival na wala muna ang trabaho sa City Hall. So niya karon natubangan sa City Hall, hinay-hinay na nato pa gawa sa atong mga kanang empleyado kay wala naman tayo trabaho. Agad ring bumaba sa kanilang mga opisina ang mga empleyado ng Kapitolyo, pansamantalang nasa open ground hanggang madeklara ng ligtas bumalik sa opisina. Nagkataon na may mga bisita ang Kapitolyo mula sa Iligan City dahil lumindol sa labas ng Kapitolyo na lang sila nag-usap. So, lagi po may check-in din kiyata directly sa mga affected ng mga municipalities. Isinagawa ang turnover ng financial assistance mula Iligan City LGU para sa mga local government units sa Northern Cebu na nabiktima ng lindol noong Setyembre 30. Sa Mandaue City, may mga pasok sa eskwela na yumanig kanina, kaya mabilis na nagsilikas ang lahat ng estudyante ng Mandaue City Central School. May ilan nga lang ang hinimatay. Agad namang rumesponde ang City Disaster Office sa Mandaue at iniutos ni Mayor Jonky Uwano na suspendido ang lahat ng pasok ngayong araw sa Mandaue. Sa Bogos City, ito pa rin ang sitwasyon ng ilang residente na nagtutolda sa Barangay Sambag. Walang matibay na higaan kaya kung may mga donasyon tulad ng mga foam, kumot at unan, tuwang-tuwa na sila. Ang ilang residente naman dito natutulog at nagluluto sa kapilya kasama ang kanilang mga alagang aso. Sa Barangay Gayran, marami pa rin ang natutulog sa ilalim ng tolda at umaasa sa tulong ng gobyerno at mga pribadong grupo. Kahit gabi na at malakas ang buhos ng ulan, baliwala ito sa kanila. Ang importante, may makakain at maayos na matutulugan. Para sa agenda, Mary Ann Uy, Billionaire News Channel, Cebu.